What's up mga boss? Lodi Amo, you know what it is. Doon na naman tayo sa panibago nating solo cast ngayong gabi. Yan. Actually, kakapanood ko lang nung bagong upload ng Top G Manila ng podcast nila. No? Inspiring siya. Medyo iba na yung background nila. No? May mga shoes na ako nakikita doon. Nakakatawa siyang panoorin kasi parang hindi na lang siya basta plain background. May mga ano na rin siya. Kumbaga may maayos-ayos na visuals. Though hindi ko naman sinasabi na pangit yung dati. Pero mas ano lang siya. Ano sa mata panoorin. Tsaka nagpapalit-palit ng angle yung ano eh. Yung mga video, yung parang kuhaan nila. So, ayun, entertaining siya panoorin. Rather than just plain video na ganito lang, nakatutok lang yung camera sa loob ng isang oras, no? Okay. So, ayun lang naman. Tsaka ko na-share yung napanood ko. Actually, hindi ko pa siya tapos. Nasa kalahati pa lang ako. Pero sabi ko, hindi ako pwedeng ma-choke eh. Hindi ako pwedeng tamarin. Kasi may mga times talaga guys na tinatamad ako. Na, alam mo yun, ayokong gumalaw. Gusto ko lang humiga. Gusto ko lang humilata. Tinatamad ako mag-content. No? Pero, hindi. Yun yung ano ko ngayon eh. Challenge ko sa sarili ko na nilalabanan ko ngayon eh. Hindi ako pwedeng ma-choke eh. Kumbaga, kung ma-choke man ako, baka hindi ako makapag-content. At least, meron akong gagawin. Kung hindi man, chachap-chapin ko yung mga content ko tapos i-upload ko sa social media or gagawa ulit ako ng content na ganito, no? Pinapanood ko rin yung mga videos ko in the past few days. Okay naman siya, ine-evaluate ko, pero parang may gusto akong gawin. Parang hindi ako nasa-satisfy. Ang tawag dito, sabi nila kapag malalaman mo maganda yung video mo kung pati ikaw pag pinanood mo namamangha ka eh. 'Di ba? May mga videos kasi na ginawa mo pero hindi mo pinapanood kasi for the sake of may ma-upload ka lang, no? Kumbaga gusto kong alisin yung sarili ko sa quantity. Gusto ko mag-focus sa quality. No? Kasi ito na yung era na sa tingin ko na mas papansinin ng tao yung may quality na video kaysa sa maraming video. 'Di ba? Ang dami mga video, wala namang kwenta yung mga pinagsasabi mo. So, mas okay na konti lang yung video mo, pero pag pinanood nila, boom, may moral lesson, may matututunan, no? And for tonight, no, may mga recently na nakakwentuhan ko yung mga tropa ko sa Parañaque, yan, mga kababata ko. Nakapagkwentuhan kami about sa mga ganap do'n, mga kung anong pauso do'n, mga pautot na mga incheck do'n, tsaka sa sasakyan na medyo gusto ko lang medyo naano lang yung utak ko no'n, eh. Parang bumalik yung enthusiasm ko sa sasakyan. Kasi dito guys, hindi ako nalalapit sa mga sasakyan dito sa Abu Dhabi. Kumbaga, kung gusto ko man na pumunta sa mga sasakyan, mga setup, piyesa-piyesa, no, may separate area dito which is yung industrial area na parang wasteland siya eh. Kumbaga pag nandun ka parang nasa mababang category ka ng pagkatao, no? Yun yung isa sa ayaw ko dito kasi sabihin natin yun yung hilig ko, yun yung passion ko sa sasakyan. At the same time gusto ko rin naman siyempre na alam mo ni-embody sa sarili ko na nandito ako sa ibang level, nasa higher level ako. Parang ang hirap pagsabayan na nandun ako tapos gusto ko na nasa higher level. So, I stick to being in the higher level kasi yun yung gusto kong i-attract na energy, yun yung gusto kong, alam mo yun, ilabas na energy sa universe. Pero may mga gabi na minumulto ako ng ano ko, ng pagkahilig ko sa sasakyan. Kumbaga parang naririnig ko sa utak ko yung pops and bangs, yung kung paano tumunog yung mga RB engine, mga 2J engine, mga JZ engine, mga V8, no? Kung paano yung tunog ng transition ng VTEC. Basta may mga ganun. May mga, ay, alas 12 na. May mga ganun akong, ano, dilemma na nangangati ako. No? Nangangati akong humimas ng sasakyan. Nangangati akong humataw, no? Namimiss ko na nga yung ano eh, kinikilabutan ako. Yung kinakabahan ka dahil ang tulid mo na. Dati kasi sa Pinas ganun eh. Yung Silex do sa Tarlac, Cabanatuan, merong isang diretso doon.
parang mga 5 kilometers na isang diretso ata. Para siyang runway na makinis na isang diretso. Puwede mong testingin yung top speed ng sasakyang dala mo, 'no? By that time naka-Honda pa ako nun, Civic, 'no? Dun ako unang tinindigan ng balahibo na parang sobrang tuling ko na parang kinakabahan ako, parang sobrang focus na ako sa kalsada na iniisip ko, "Putya, hindi ako puwedeng magkamali dito or parang isang maling liko lang semplang ako nito." Hanggang sa alam mo yung hinga mo malalim ta's parang nabibingi ka dahil andun yung parang adrenaline siya, eh, naramdaman ko yung adrenaline, eh. Ta's yung basta parang malamig siya sa katawan, malamig sa batok, 'no? Yun yung hindi naman literal na tumayo yung balahibo ko, pero yun yung parang feeling, eh, 'no, nami-miss ko yung gano'n. Parang mas pakiramdam ko buhay ako, eh. Parang alive ako kasi siyempre nararamdaman ko 'tong pakiramdam na 'to, eh, 'di ba? So ayun, balik tayo sa sasakyan 'no, kung bakit natuwa ako sa topic na yun kasi nung mga panahon na yun guys, nung wala pa akong alam sa sasakyan, iniisip ko dati gusto ko lang magkakotse. Kahit ano, wala akong pakialam sa kotse, kotse is kotse. Hanggang sa natuto na ako along the way na okey sa starters, kumbaga kapag wala ka pang idea sa sasakyan, gusto mong magkaroon ng sasakyan, ano muna ang kailangan mong bilhin, anong model, alam mo yun, anong klase ng sasakyan ang babagay sa'yo at ba-budgetan mo. So, sabihin natin oo, kunyari nakakaangat-angat ka sa buhay, ang budget mo is 500K to 1M. Puwede kang bumili ng puwede kang mag-FD, puwede kang ano bang mga sasakyan na ano ngayon, na starter, puwede kang mag-Altis, puwede kang pangit na kasi ng mga hindi naman papangit, parang wala ng legendary model kasi na nilalabas ngayon, eh. As long as manual. So ayun, sabihin natin 100K na lang, okey, para sa medyo realistic naman tayo na sa normal na level ng Pinoy tsaka yung madaling kitain, madaling pag-ipunan 'no, 100K. Sa 100K mo masa-suggest ko kung first time mo magda-drive, mag-manual ka kaagad. Huwag kang kukuha ng matic kasi madali ng pag-aralan yung matic 'pag marunong ka na mag-manual. Marami akong kakilala na marunong mag-matic kung saan-saan nakakapunta ng Aparin, nakakapunta ng Bicol, nakakapunta ng kung saan-saan, pero hindi sila makapunta ng kabilang kanto ng manual yung sasakyan. So, nakikita ko siya as disadvantage 'no, kasi paano kapag dumating sa situation na yung available na sasakyan is manual lang, 'di ba? Unlike na marunong ka mag-manual, madali mo na matututunan lahat kasi yun yung parang pinaka-basic, eh. So, bili ka ng manual na sasakyan, ang puwede mong bilhin na pasok sa 100K kung gusto mo ng madali i-maintain, dami ko naiisip. Puwede kang madaling i-maintain ta's pagpa-praktisan mo lang nga. Kunyari lang, pagpa-praktisan mo, excuse me, may parang ano sa bibig ko. So, puwede kang mag-Toyota 'no, madali yan ayusin. Puwede kang mag-small body ng Toyota, puwede kang mag-big body ng Toyota, puwede kang mag-ESI, puwede kang mag-Type Z na Honda City or kahit hindi naman Type C, basta Honda City. Yung carb, puwede naman siya na carb type as long as meron kang mekaniko na marunong bumutingting ng carb type 'no. Kunyari yung mga 2E engine ng Toyota Corolla, Love Life, gano'n. Sa anything na carb. Um, kung gusto mo talagang aralin, hindi lang sa pagmamaneho, pero paano gumagana yung mechanics ng sasakyan, yung sistema ng sasakyan, magsimula ka sa pinaka-basic talaga. Mag-carb type ka. Given na meron kang meron kang kakilala na marunong na or mechanic na marunong sa carb ha. Tapos pagpraktisan mo yun, pagpraktisan mo siya kasi sobrang basic nun, eh. Kumbaga parang wala siyang computer box, 'di ba? As long as halimbawa kinakalikot, inaayos ng mekaniko mo yung sasakyan, panoorin mo, magtanong ka kung paano nagwo-work yun kasi tatlo lang naman ang nagpapagana sa sasakyan, eh, hangin, gasolina, tsaka kuryente. Yun lang naman yun. So kapagka wala kang masyadong maraming electronic components, mas magfo-focus ka sa sistema kung paano gumagana yung sasakyan at saka sa pagmamaneho, 'no? So yun, basic lang.
Kasi pag kukuha ka na ng medyo may technology na sasakyan, pagka nagkaroon ng problema sa isang sensor, yan hindi mo alam gagawin mo, eh. Hindi mo siya made-decode kung ano yung problema nung sasakyan mo unless magpapa-scan ka or bibili ka ng sarili mong scanner. Kung ma-scan mo man yun, kunyari, pinakitaan ka ng oxygen sensor na ano, or di kaya MAF sensor na palyado, anong alam mo sa MAF sensor, 'di ba? Unlike na nagsimula ka sa very basic, alam mo yung mechanics, alam mo kung paano nagra-run. Okey, MAF sensor, ano bang problema nito? Okey, sa hangin. So, ma-i-isolate mo na yung problema, mas madali mo siya mafi-fix. At the same time, nagge-gain ka ng knowledge. Anyways, going back 'no, yun, Toyota small body or big body na carb type. Kung gusto niyo ng medyo maporma 'no, puwede kayong mag-Sentra na carb type o di kaya mag-Honda City kayo na carb type or ESI na carb type. Ang downside lang ng ano, ng mga yun, kunyari sa small body, siyempre andiyan na yung luma ng sasakyan, 'di ba? Kalampagin pero madali namang i-address yun. Yung body niya hindi naman bulukin yun, alam ko, eh. Hindi siya kagaya ng mga ESI na tsaka mga Honda City na binubulutong yung kaha 'no. So, ayun, isa sa mga puwede niyong gawin yun, mura piyesa, madaling humanap ng repair kit ng, karburador ng Toyota 'no, sa Shopee may mga gasket, may mga jettings, basta madaling madaling mag-source ng piyesa nun. Tapos sa Sentra naman, madali din siyang ayusin, may mga lahat pa na dun. Malamig ano, tawag dito, sa mga nata-try ko na sasakyan kahit mga luma na, between Toyota, Honda, and Nissan na carb type, iba ewan ko ano bang ginawa ng ano, parang ang compressor ng Nissan, kaya malamig yung aircon niya. Kumbaga mas malakas yung buga ng freon niya. Feeling ko lang, kasi yung Toyota mainit, eh, mainit yung aircon, eh. Yung Honda may mga times na mainit din ang aircon, pero yung Nissan parang hindi pa ako nakakita ng mainit yung aircon ng Nissan. Ano talaga siya, parang malamig, malamig talaga yung aircon niya. So yun lang yung may option mo. Kung gusto mo talaga ng pinaka-basic na mura na pagpa-praktisan mo na hindi ka matatakot kung mabunggo mo man o maano mo, yun, Toyota small body, Honda City, or Nissan Sentra na carb type. Kung sa tingin mo naman na wala kang mekaniko na makakasama or makakatunggali or makakatunggali, ano ba yun? Nakakalimutan ko na mag-Tagalog dito, puro English kasi. Makakasama, makakaagapay, yan, sa pagmemekaniko. Puwede ka ng dumirect sa ano, naka-fuel injected na mga sasakyan. Gano'n din, may mga Toyota small body and big body na fuel injected na, 'no? Meron naman mga Nissan Sentra na fuel injected na, meron din naman mga Honda City tsaka Honda Civic na fuel injected na. Puwede ka namang rumekta do'n. Actually madali lang din siyang aralin, 'no? Medyo may konting technology lang siya compared sa mga carb type. And yun, kung magjo-join ka ng community, yun din masa-suggest ko, join ka ng community kung anong sasakyan mo para may kasama ka na, alam mo yun, passionate doon sa sasakyan na meron ka. Kumbaga parang namroblema ka sa piyesa, may mapagtatanungan ka na, "Boss, saan ba nakakahanap ng ganitong piyesa?" Or baka may mga naitatabi kayo diyan para hindi na ako bibili sa iba. Mas okey din yun. Join kayo sa mga gano'ng community, makakatulong sa inyo yun 'no. Tas kung medyo marunong ka na mag-drive, kung gusto mo ng daily driver, para sa'kin sa ngayon pinaka-convenient na daily driver talaga sa Pinas, basta anything between 1 liter to 1.5 liters or 1.6 sabihin na natin. Kasi 'pag lumagpas ka na ng 1.6 liters, parang medyo tatakaw na sa konsumo ng gasolina 'yan, eh. Parang alam mo 'yun, medyo mararamdaman mo na yung consumption nung sasakyan. Yung 1.3 liters yung parang pinaka-sweet spot na masasabi ko. Hindi siya bitin sa power, at the same time hindi rin siya malakas sa gasolina. Sweet spot siya, lalo kapagka ang sakay mo lang naman, eh, 2 o 3, laban na yun, laban na yun, makakaakit na ng Baguio yun. Yung mga 1 liter din naman nakakaakit ng Baguio kaso medyo struggling siya, kailangan mo ng skills talaga 'no. Other than that,
Civic kasi maporma talaga Civic, tsaka ang daming piyesa ng Civic, tsaka ang daming puwedeng gawin sa Civic talaga. Puwede mong itono, puwede mong set-upan ng pang racing-racing, puwede mong kung ano man puwede mong gawin sa sasakyan na yun 'no. Toyota din naman. Ang Toyota kasi parang more on ano siya, reliable kasi ang Toyota guys, parang hindi siya nasisira, alam mo yung gano'n? Parang kahit anong gawin mo para siya kumbaga tank build siya 'no, para siyang tank. Kahit anong gawin mo solid pa rin, 'di ba? Malubog sa baha, mabagyuhin, kung ano mang mangyari mag-overheat, basta kung ano mang mangyari diyan parang gagana't gagana siya 'no. Ang Nissan, so far na-encounter ko sa Nissan, ang mga issues niya more on electronics, 'yan. Kumbaga parang mahina yung mga electronic components niya, mga sensor niya, may mga wirings minsan na maninipis. Kumbaga hindi kagaya ng mga Toyota, Honda na walang nagiging problema sa electronics 'no. Other than that sa mechanism, matibay din naman ang Nissan, solid din ang Nissan, tsaka madali ring mag-source ng piyesa. Tsaka aircon talaga, yun talagang ano ko talaga, yung masasabi ko sa Nissan. Kahit yung Zefiro na nabili ko dati na 1989 model, lamig pa rin ang aircon, malamig pa rin yung aircon niya. Nakakagulat nga, eh. Yun yung stock na compressor niya since 1989, ah. So yun, kung gusto niyo naman na medyo may budget-budget na kayo, mga nasa 200, 300, 400K yan, puwede na kayong mag-Altis, puwede na kayong mag-FD, puwede na kayong mag-Dimension, puwede na kayong ano ba, puwede kayong mag-Sentra na N16, yan. Yun maganda din yun, matibay din yun guys, tsaka solid din ang aircon nun, malamig. Tas kung gusto niyo naman ng ano na yun, 'pag nandun na kayo sa level na yun, for sure marunong na kayo mag-drive, marunong na kayo mag-maintain 'no, madali niyo na ma-e-explore yung mga sasakyan na gusto niyo. Though hindi naman kasi talaga totally lahat ng tawag dito, sa lahat ng pagkakataon, eh, convenient yung iisang kotse. Lalo kung popormahan mo siya ng stance, popormahan mo siya ng manipis na gulong, popormahan mo siya ng lowered 'no. Tignan niyo naman yung kalsada sa'tin guys, may humps na hanggang dibdib mo. 'Di ba, merong lubak na parang swimming pool yung lalim, 'di ba, pangit ang daan sa atin, yung parking lot kunyari, eh, may paakyat na gano'n na antarik. So, hindi convenient yung naka-lowered ka, manipis ang gulong mo kung maglo-long drive ka, tsaka kumbaga kung first time mo pa rin. Kasi kunyari sa humps kailangan mong siyumete, kung hindi ka pa marunong mag-drive paano ka sisiyete, 'di ba? Yung mga gano'ng bagay lang. Though maporma siya, alam ko ma-e-excite ka na i-drive yung mga gano'ng mapopormang sasakyan, pero mag-focus ka muna sa, paano mag-run ang sasakyan, at the same time, paano mag-drive ng safe, 'no? Defensive driving lagi dahil sobrang daming gagong driver sa atin, mga kamote riders, hindi mga kamote riders lang, kamote drivers, 'no? Sobrang daming gano'n sa atin. So, importante pa rin yung safety niyo guys, 'no? Safety comes first. Kasi buhay mo 'yan, eh, tsaka katawan mo 'yan, eh, 'di ba? Lalo sa sobrang alam mo 'yun, parang undisiplinado na mga nagmamaneho sa atin, 'di ba? Ikaw na lang ang mag-adjust, 'no? Ikaw na lang mag-adjust. So ayun lang guys, sana may natutunan kayo sa kuwentuhan natin, sa mga gustong bumili ng sasakyan diyan, 'no? Feeling ko 100K madali na 'yun. Hanap ka na lang din ng mga tropang makakasama mo na alam mo 'yun, may gano'ng passion din para at least nagpapalitan kayo ng idea, 'no? And sa mga hindi pa marunong mag-drive diyan 'no, 'yan, this is your time. Kung napanood mo 'tong video na 'to 'no, baka mamaya eto na yung senyales na kailangan mo ng kumuha ng license at kailangan mo na matutong mag-drive. Siyempre ma-explore mo yung mga bawat sulok ng Pilipinas, at sobrang laki ng Pilipinas guys, 'no? Huwag kayong matakot i-explore 'yan, at masarap mag-explore kapag may sarili kang sasakyan. So yun lang, thank you so much guys for watching. Kita-kits ulit tayo sa susunod nating mga video, kuwentuhan, solocast. At sa mga hindi pa naka-subscribe diyan, pa-subscribe na lang tayo mga boss lodi amo ha. Kung ayaw niyo mag-subscribe tulad ng sinasabi ko, walang problema. Paki-share na lang 'tong video natin, at malay niyo mai-share niyo sa mga tropa na nagbabalak magkaroon or ng sasakyan or gustong matuto mag-drive 'no, para ma-enlighten sila at magkaroon sila ng idea kung ano yung mga dapat nilang gawin.
So si Chavez nga pala ulit, ito ang solo cast natin for tonight. See you in the next video.